Hi, hello everyone. Again, this is Mitch, and our topic for tonight is from the book of Proverbs. So, ang Proverbs po ay isang book na full of wisdom. Sabi dito sa Proverbs chapter 1 verse 19, "Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its possessors." So sa Tagalog version, ganyan ang mangyayari sa mga taong ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. So, etong talata na ito ay katulad ng payo ng isang magulang sa anak. So, punta tayo sa Proverbs chapter 1 mula sa 10, verse 10. Sabi dito, "Anak, huwag kang papadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama sa kapag sinabi nilang, 'Halika, sumama ka sa amin. Mag-abang tayo ng sinumang papatayin kahit walang dahilan. Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay.'" So, ang mga kaibigan, kapag kung sino man yung sinamahan natin, kaya nga may kasabihan na, "Tell me your friends and I tell you who you are." So, may mga tao na nabubuhay sa panlilinlang. Nabubuhay sa karahasan. So, sabi ng magulang dito, "Anak, please, huwag kang sasama dito. Iwasan mo sila sapagkat mabilis sila sa masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang ang paglalagay ng bitag kung ang iyong huliin ay nakatingin. Alam ng iba na mahuhuli sila, pero ang taong masama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila." So, ang mga masasamang tao ay gumagawa din sila ng bitag ng ikakapahamak nila. Hindi rin sila aware na dun din sila mamamatay. Kaya sabi ng Panginoon, "Those who live by the sword will die from the sword." Kung sino man ang nabubuhay sa karahasan, mamamatay din sa karahasan. Katulad na kung nabubuhay ka sa panlalamang, hindi malaan na mangyari na dun ka din mamamatay sa ganong paraan. So, para etong talata na to ay ibig sabihin ang namumuhay sa kasakiman ay mamamatay din sa kasakiman. "Those who live in greed will perish because of greed." Kung ano man yung ipinamumuhay mo, kung ang pinagkakitaan mo ay galing sa panlilinlang o panlalamang sa kapwa, katulad ni Marcos nung panahon ng yung sobrang kasakiman niya na nagsamsam siya ng mga ginto at kaya nagpayaman siya. Kaya doon pinarusahan siya na yung ginto tinunaw
at inilagay sa kanyang bibig. Kaya yun yung kinamatay niya. So, kung ano man yung pinamumuhay ngayon, halimbawa, pagiging sakin, dun ka rin sa paraan na yun, mamamatay. So, mamuhay ka ng honesty and fairness, or magandang pamumuhay at walang panlalamang sa kapwa at pagiging mabuti, may reward ka sa Panginoon. Kasi sa kadalasan sa mga negosyante, mas inuuna nila yung negosyo at inuuna nila yung iba at bago ang kanilang sarili. Yun yung mga binibless ng Panginoon. Kung masipag ka, matapat at patas sa kapwa mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero kung namumuhay ka sa greed, tuso, hindi ka pagpapalain at akala mo yung blessings na nare-receive mo ay galing pa sa Panginoon. Samantalang lahat ng kasakiman na ipinapamuhay natin, kung galing sa panlilin lang, dun din magbe-base ang Panginoon kung paano ka mamatay. So, tayo mga Christians, hindi tayo container. Kasi pagka container tayo, kapag may dumating na blessings sa atin, ang blessings ay pwedeng maging, ang tao ay pwedeng maging container ng God's blessings. Yung maging daluyan ng pagpapala ng Diyos or imbakan ng pagpapala ng Diyos. So, lahat ng tao may mga kasakiman sa kanilang puso. Kaya, binigay yung spirit or Santong Espiritu para alisin yung kasamaan sa ating buhay. Yung pagiging sakim sa laman ng gagaling. Works of the flesh. Kaya lahat tayo merong kasakiman. Pero nalalabanan yan kapag napapalitan ang ating pananaw. Yung perspective natin na hindi tayo imbakan ng Diyos. Imbakan ng pagpapala ng Diyos. Kundi daluyan. So, repent kung ikaw ay isang anak na masama yung halimbawa meron tayo mga kaibigan na naimpluwensyahan tayo. Huwag tayong magpahikayat para gumawa ng kasalanan. Kailangan matuto tayong humingi ng tawad sa Panginoon at baguhin natin yung lifestyle natin at ma-realize natin na kung tayo man ay gumagawa ng masama, kailangan natin maisip na eto din yung ikakapahamak natin. Kasi kung saan tayo namumuhay, doon din tayo mamamatay. At kailangan yung pinagkakakitaan natin hindi galing sa panlalamang sa kapwa. Kasi ganyan yung mangyayari sa atin kapag